Grabe, maangas po mga. Yon, so nandito tayo ngayon sa may secret, pero mamaya na yan. So, pinuha natin ngayon ay Colin Certus AI. Full DC inverter na 1.5 HP. So, okay to kasi 5-star rating CPF rating siya. Tapos may smart controller siya. Para saan kasi ngayon nasa innovation na tayo ng AI. So, dapat yung mga appliances natin is AI powered na. Ano ibig sabihin nun? Pwede mo na siya kontrolin via your cellphone na din. Pwede mo na rin siya i-set yung AI niya para sa temperature. Pero dito kasi, si Kuya, siya yung ano sa akin, nag-present nitong Colin Certus AI, Imperial Emus. Bakit ako hindi kumuha sa top leading stores sa atin sa Pinas? So, kasi dito kay Imperial, mura talaga yung kanilang appliances. Yun ang agad na napansin ko. So, original naman 'to kasi nakikita niyo naman na sealed yung ating unit at sa mismong concept store na ito in-unbox. So, yan si kuya, pinapakita niya na yan sa akin. Bubuksan kasi muna 'to, then after that's the payment. Ito yung sa likod, yung outdoor unit ng ating aircon. Kung nakikita niyo, sleek and okay naman yung design. Very minimal, very basic lang din na pare-parehas lang naman din halos lahat ng ganito. Colin Certus AI. May mas magaganda pang Colin dito. Ito lang ang napili ko kasi ito lang ang kaya ng ating budget. So, syempre, kailangan na natin mag-ipon. Okay, so Colin Certus AI, full DC inverter na to. Okay dito sa Imperial Emus kasi una, legit yung item. Pangalawa, may customer support. Pangatlo, cooperative. Pati yung sa Iloilo nila na Imperial. Okay, so kung kukumpara niyo yung pricing, para sa akin dito ako namurahan. Dun na lang sa isang brand ay isang leading store, yung yon Jenson, yun na lang, Jenson. Okay na. Yung Colin Certus AI nila nasa 30 plus na. So medyo madugot, masakit na yon. Pero dito kay Colin, dito sa Imperial, below 30 plus siya. Tapos installment ko pa ng 12 months. Ang hirap kasi bayaran ng cash. Basta kita mo naman yung difference 1,000, installment mo na lang. Yan yung indoor natin, 5.080 yung kanyang rated na energy consumption. So, ayan, unboxing and binalik na rin sa box. Well, samahan nyo naman ako for installation. Hindi nga. Konting-konti lang. Baby, hindi. Patingin. So, try natin. Nakaras ako. Pero paano paglinis niyan? Hindi kaya mahirapan maglinis niyan. Hindi naman, sir. Ayun naman na, sir. Sige. Tagilid yung muna. Okay. Kasya kaya, kasya kaya. Hindi, sir. Tama yung likod. Ano, sir? Oo. Kaya kailangan, Hindi mo na magaling ko. Hindi ko na magaling. Ha? Wala mo na. so ito na yung unit. Hindi ka siya. Ayun. Kaya sabi. Uy, nakasya. Teka lang. Kasya talaga siya doon. Ang ano mo lang dyan, ano. Pero kaya wala naman yung problema pag dyan siya, nasa likod. Kasi baka yung iba sabihin, baka kulob, ganyan. Okay naman. Open. Open ang Open pa naman. Oo. Yata. Paano yung bakyo?
So yun, nag-aalagay na ano. Grabe, division of work. Galing. Ang ganda. Kuya nag-ayos na ng indoor. Kuya nag-outdoor. Kuya nag-tubing. Kuya, talaga makakarami kayo sa araw. Kasi ano na kayo pala. Division of work na kayo eh. Oo. Bira yung ganyan eh. Grabe, 9:07 pa lang. Nabutasan na yung electrical, nakabit na yung indoor, nakabit na yung outdoor, nagpa-piping na sa upper tubing, 9:12 pa lang. Maglalagay na si Kuya ng filter. So ayan o, ang company nila ay Ecolion. So Ecolion is authorized installer ng Colin. Colin, makikita nyo yan sa Colin Philippines website. Makikita nyo yung kanilang name doon sa website ng Colin. So, arrangement na lang. Yan. So, installing na agad. 9:13 pa lang. Mas maganda kumuha dito sa lahat na napagkabitan ko ng aircon. Di naman ako comparison lang talaga. Ang bilis nila trumabaho. Nagkaroon lang ng sa scheduling pero nangyari pa rin naman ang dapat mangyari. Pero ang bilis. Grabe. Kasi pagdating nila naka L3, may driver. Si Kuya nag-drill na, yung isa nag-outdoor, si Kuya nag-copper and pasok ng wires. Ang bilis ang trabaho. Yun nga lang sa Ecol yun, punong-puno. Hindi sila pwedeng biglaan. Schedule. Grabe ang bilis. Biday kasi meron eh. So, yun lang. Kaya, naggawa tayo ng electrical tsaka ng additional wires. Pero hindi ko kasi dapat copper. Dito siya. Kaso nga lang, mas mahal. So, dyan na lang. Kuya, pag nakabit na yan, pwede na muna testingin yan, no? Kahit mga ilang oras lang muna. Grabe, 9:21 pa lang. Iba talaga kapag alam na nila yung gagawin. So, vacuum na siya. Outdoor. Grabe. Vacuum na sila doon. Na-wire na nila. Yung copper na sa labas na din, yung drain, napunti na lang. Ngayon ang company nila, Ecolion. So, nagre-resibo for warranty purposes. Kuya, tinatapos na yung outbound ay yung ating electrical. Si Kuya, pinag-vacuum ko kasi dumumi yung likod ng bubong. Magbabara kasi sa drain. Parang walang aircon. Kung parang okay to si Ecolion kasi sabi ko, Kuya, nag-complain ako kasi siyempre tapak ng tapak dito pero outside of their work na.
Kaso nga lang, siyempre kakatapak, umangat naman yung yero, tumulo sa baba. So yan, napakiusapan. Tapos sa kanila, maayos oh. May ano siya kuya, parang pati. O pati na talaga. Yun siya. Goods na. Maayos yung services nila. Ay, di ako ano dito. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako, sponsored ako. Hindi bayad to. On my experience lang, dumating sila siguro. Ilalagay ko na lang sa description na oras dumating. Tapos, nakabit na nila. Kasi division of work kaya mabilis. Si Kuya ang nasa labas na kanina nakaitim, siya yung nag-copper, nag-wiring. Ito si Kuya, siya nagkabit ng indoor. Si Kuya naman ay sa outdoor. Ganun kabilis si Ecol yun. Less than 2 hours, parang mga 8:30 dumating. So, nagkaroon lang ng trouble sa wiring pero okay na agad. Tapos doon ko na lang pinalagay. Malinis ang pagkaka-install. Professional. Maayos. Okay naman na, malamig na. So, yan. Kung gusto nyo, Ecol yun. Ano siya, authorized siya ng call-in. Sa Midea kasi walang website si Midea para malaman kung authorized eh. Kayo na lang magtanong. Pero si call-in, nakikita na nakalagay sila sa mapa. Kaya, trusted. So, naglalagay din siya ng panapal na pati sa likod. Kasi syempre, nagbutas doon. Di naman masisiro-zero clearance. Nalagyan na. So, maayos. Tapos yung outdoor natin, maganda yung pagkaka-install nila sa labas kasi malinis tingnan. Na-install na yung call-in. Ang problema naman natin is paano siya ilagay sa app. So, madali lang naman yan. So, kailangan nyo lang mag-download sa Play Store ng tinatawag na Net Home Plus. Pero yan, may terms and condition na tayo. Basic lang naman to. Yan, settings, tapos energy monitor. Pag may ganito ka ng energy monitor, mababaliw ka kaka-check. 1,709 real-time power watts tayo. So, ang lakas niyan, mga kalokotoy. No? So, ang gagawin naman natin ngayon, try ngayon natin si AI humidity. I-off natin. Tapos, tignan lang natin kung may mag-difference ba sa energy. So, nasa 1718. So, wala. Ganun talaga kasi pag malakas talaga ang ano mo, ang tawag nito, yung aircon natin kasi full blast kasi kabubukas pa lang. Pero talaga dapat, ang settings ko muna niyan, ay binababa ko pa yan ng 25. Then after mga ilang minutes, 30 minutes, balik na tayo ngayon sa 27. Kasi sa umpisa lang nakita nyo, yung outdoor 40.9 degrees, indoor 31.8 degrees. So, ang init talaga sa loob. So, yan. Tignan natin. Time check tayo, 8:04 na ng gabi. Nagbubukas ako ng aircon talaga 8. Tapos pinapatay na lang. Ito kasi ngayon is 8 ang bukas ko. Ang patay na nito are 6 or 5 na. Gamitin lang to every 2 weeks ha. So, nabili mo ng iyong call-in. Na-install na ng mga technician natin. So, ang gagawin mo naman, syempre, curious ka para magamit mo talaga ng todo ang iyong call-in na aircon unit ay i-download ang Net Home Plus. Okay, yung General Trias location yan, enable nyo lang yan, di naman nakaka-harm yan. So, ito naman siya, 25 degrees, yung cool ko, yung temperature ko, and then 29 degrees, yung inside. Kasi mainit talaga, ewan ko ba, baka dahil sa bagyong Inday, wag naman sana, napaparating naman ng baha sa atin. Nasingit ko pa yon. Eco Plus, ito yung AI na mismo or makakatipid na nito kasi Eco mode, parang ganon. Pinaganda lang, fan speed para sa 1, 2, 3 ng ating hangin. Favorite, kung ano yun yung favorite settings mo. Left and right, yun yung swivel ng aircon. Up and down, yun yung swivel. Yung gen, gamitin lang po ang gen. Pindutin lang kapag kayo ay naka-generator. Okay? Yung direction, yan na yung makikita nyo naman. Maglalak na yung ating direction niya ng hangin. Yung boost, ang tawag kasi sa kunin ay boost, pero ano lang yan, turbo. Smart curve, ito yung AI na ito na yung automatic na mag-a-adjust din sa temperatura mo, sa lamig, yan. Parang basic ng eco lang din. Tapos yung LED, no? Then yung scheduled. Tapos active clean, gamitin lang to para malinis yung aircon unit ng kusa. Every 2 weeks lang to ginagamit or gusto nyo 1 week.
At gamitin nyo lang din yung tinatawag nating smart curve kapag alam nyo na yan. Yung smart curve naman yun, ganun din yun na kusa na rin siya mag-a-adjust inyong geolocation. 15 meters to kasi sabi sa mga nakita ko, 15 kilometers, laki nito. Tapos ang pinaka-importante sa lahat ay yung energy monitoring. Yan naman talaga lahat ang binili natin. So gamit ko kahapon to, yung aircon namin simula July 2026 ng kahapon. July 7.43, tas 2.82 ngayon. So nakatotal ako ng 3.25. So times yung 15 yun na lang, gamit ko to for almost 10 hours. So times yun na lang kung magkano meron ko. Like kunyari 15 pesos times 3. O diba 45 pesos na agad yung 10 hours mo. Haray ko po. Pero pwede na din, diba? So makikita mo rin naman yan, yung total real-time power natin is 1,434. Pero kasi medyo malamig-lamig naman na, pero 818 pa lang din naman. So mamaya 8:30, gagawin ko na siyang 27. Ang ideal ko lang ginagawa dito ay 27, auto pan, tapos AI humidity. Pero tatry namin si Eco kasi kanina trinay ko yung Eco. Medyo tipid ka sa kuryente, parang init naman, di ba? So mahirap naman yung ganon. So yun lang naman ang basic ng Net Home Plus. Ito lang yun, napakadali. Wala dito sa settings na to yung mga smart curve tsaka yung locator. Sa app lang ng Net Home Plus mo siya matatagpuan. O diba? Ang basic lang din yun nandito. Ito lang yung makikita mo. Yung set yan na yung echo. Ay yung ano mo, yung modes mo. Kung tinatawag. Ayan. Or yung mode yan. Pinutin mo yung mode, echo, on and off, up and down. Tapos yung scheduled, set as okay. Tapos ito nga yung turbo, yung swing na up and down, left and right. O, diba? Ito kasi may tinatawag, itong ganito, kaya siya may nakaganyan, para sa lock function. Ano ba yun? Ayan, kung nakikita nyo, turbo plus press, lock, press 5%. Maglalak yung pindutan para hindi automatic na pipindot. Bakit nga ba 27 ako dito, pero sa app ay nandun? Kasi bakit? Kasi meron ka na nga nasa cellphone mo. Mas madali pa yan kasi hindi mo naabot-abutin yung remote. Di ka para pa tayo. Yun lang ang advice ko. Yun nga lang, some features dito sa Colin, meron akong comparison ng Certus AI versus ng ibang unit na meron kami or na experience din ng mga kilala ko. Tignan na lang natin kung ano mas gusto nyo sa mga app ng ganito or ganyan, di ba? Tapos nga pala, may tinatawag tayo dito sa aircon unit namin. Yan, si Colin. Ang safety features pala nito para sa voltage regulation na kapag in-off mo yung indoor unit, hindi agad mamamatay yung outdoor unit. So naka-consistently on lang siya mga 10 seconds, ganyan, tapos mamamatay na. Yung sa akin, pagka off ng indoor, naka-on si outdoor, tapos maya-maya, ma-off na yung outdoor and then bubukas ulit. And then mga ilang segundo, mamamatay na siya permanently. Ganoon daw talaga ang safety features para sa voltage ng kuryente ng Colin Certus AI. Ayan, correct me if I'm wrong. I'm not a pro on reviewing aircon. Kung ano lang nakikita ko, that's it lang. Ayan, babaguhin ko na to mamaya. Naka 821 na. So, 28 degrees na yung inside natin. Ayan, tignan nyo na lang. Ito yung energy rating ng ating Colin, 5.80. 2025, 162 kW per hour sa monthly energy consumption niya. Yan yung product niya. Tapos cooling capacity 3.8. Tapos power out input niya ay 1,200. So, ayan unit. So, ito na ang ating detailed review. 8:32 na, 30 minutes na siya. So, medyo malamig na yung ating kwarto. May talaga ang panahon niya sobra. Monthly, ayan, click nyo lang tong July 2026. Ngayong araw ay naka 2.82 ako ng konsumo. Ayan siya. So, tignan natin. 8:32 ng gabi. Papatay natin to siya bukas. Pero video ako para sabihin nyo na, baka sabihin nyo, sponsored ako ng Colin. Pero detailed lang. So, ito na tayo ngayon. 7:16 na. So, bukas yung aircon ko ng almost 11 hours and 15 minutes. Sinubukan ko talaga to para sa inyo. Dapat nagpapatay ako ng maaga. So, sa aircon up natin ay 27.6 degrees. Tapos naka 27 degrees lang tayo. Tapos naka Eco Plus lang tayo na modes. So, tignan natin yung
electric consumption. Ayan, tapos energy monitor. May time lang talaga nag-error yung app. So, click nyo lang yung July. So, kahapon, nagdagdag lang siya ng ilan. So, ang total na lang natin, no, 6.83 yung kahapon. Tapos, ngayon, araw, ito ang matindi kasi yung 7.9 natin. So, simula nung alas 12 ng gabi na madaling araw hanggang ngayon alas 7, kumusumo lang tayo ng 1.71 kilowatt hour. So, total na natin siyang bukas, simula 3 araw. Ayan. So, 8.97. So, 8.97. Palagyan na natin times 16 kasi magtataas ata sila or ano. So, 143 na yung gamit ko ngayon. So, 12 hours yan. Mga 2 beses na siyang nag 12 hours. Almost 12 hours. So, ito naman gagawin natin ngayon. In-screenshot ko nga pala siya kagabi. So, 2.82 ako nag-start kahapon. Tapos, naging 6.83 agad yung gamit ko kahapon. So, gabi yun, yung gabi ng kahapon yon, tapos yung buong gabi. So, ito na yan siya. Madaling araw ng 7.8 to. Tapos gabi rin ng 7.8. So, yan siya. 6.83. Ayan yung atin. 4.01 yung nagamit natin kahapon. Tapos ngayon naman ay 1.71 kilowatt per hour. So, times yun na lang yan siya. So, ito lang cons natin. Sabihan ko na agad kayo. Ang cons ng Colin ay wala siyang running time. So, ang meron lang siya ay real-time power watts. So, tingnan nyo naman yung real-time power watt natin ay 178 lang. Today, cumulative kilowatt per hour natin is 1.71. Yung monthly natin, yung ibig sabihin yung kabuuan ay 8.97. So, yun lang para sa akin. May magandang aircon brand, tapos maganda rin yung kanilang app. So, yun lang naman. Pero sa tipid, okay naman din siya matipid. So, ito na yung try natin yung parang, hindi ko alam kung issue sa Colin, sabi ng tag dito ng Facebook Colin Philippines ay normal daw to. So, off natin. So, naka-off na. Patay na din si indoor. Pero si outdoor. So, yun na siya. Namatay na siya. So, off na yung outdoor niyan. Hindi ko pipindutin yung indoor niyan. Tignan lang natin kung bubuka kasi 2 beses na naka-experience sa akin yun. Ayan, narinig nyo? Bubukas ulit. Pero off na ang indoor nito ha. Yan ang sabi ng Colin Philippines normal daw yan. Kahit naka-off na yung indoor. Nakabukas pa rin siya. Pero yung indoor natin, patay na yan. Nakabukas pa rin yung auto unit. Sabi ng Colin Philippines normal daw. So yun, namatay na siya. So, pag nag-off na talaga yan, off na talaga siya. And para na lang ako kung ganun ba talaga din sa inyo. And then, kasi nakikita nyo, patay na rito eh. So, yun, times nyo na lang. Round off nyo, 9 kilowatt per hour tayo. Wala nga lang siyang running time. So, kung isipin nyo, so matipid naman siya para sa akin. So, yan na. 8.97 yung buong July natin. So, 1.71 yung nadagdag simula alas 12 ng madaling araw ng 7.9 July 9 hanggang ngayong 7.23. Yan na nadagdag niya. Okay? So, ayan. Pero para sa akin may maganda pang app yung ibang mga aircon provider. Di ko na lang babanggitin kung ano. Pero papakita ko yun sa inyo sa review ng app battle naman regarding sa mga aircon unit or mga apps. Kasi yun ang labanan ngayon eh. Dahil magaling na may AI na yung phone, yung aircon mo. So, dapat maganda na rin yung app mo.
So, yun lang naman. Pero overall sa tipid, okay na. Satisfy ako dito kasi ang tagal na nito. Ito, yan lang yung konsumo mo. O, yun lang. Colin Certus AI. Sa tataka ko saan ko nga pala nabili to, hindi ako bumili sa mga leading brands natin like Benson, SM Appliance, Ansons, ayan. Kasi nag-canvas ako doon, mahal yung Colin Certus AI na 1.5. Tapos installment mo pa lalong mamahal. May nakita ako na mga appliance center, yung tinatawag nga pala is yung Imperial Appliances. So nakuha ko to ng 26K. Yun nga lang nagdagdag tayo ng bracket. So yung installer naman ito is yung Ecol yun. So yun, yung nakita nyo naman nag-install niyan is okay din naman yung gumawa nun. Mabilis. Less than 2 hours kabit na yung unit. So yung makikita nyo rin naman sa website ng Colin, yung inyong authorized installer. So magpapakabit lang kayo sa authorized installer para hindi kayo magka-problema sa warranty. Okay, yun lang.